I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Good morning, Ma'am Telma. He all my griefs has taken and all my sorrows gone. In temptations He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken. Yes, good morning, and all my everyone. idols gone from my heart and now Happy Sunday morning to all of you. Sir Edenson Nagpag, Sir Renato Domingo, and Ma'am Telma Harap Arconet Dilaw. Magandang oras po sa inyong lahat. He's the fairest of 10,000 to my soul. Yes, happy Lord's Day. Today is Sunday. Panahon at araw ng ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Magandang umaga, Uncle Arnel Valeriano, Manoa Rizalito Lopez, Ma'am Florence, and of course kay Manang Mirna Munoz, and kay Kuya Edwin at Kuwile. Magandang oras po sa inyo lahat. Peace be with you all. He will never, never leave me, nor yet forsake me here. While I live by faith and do His blessed will. A wall of fire above me, I'm nothing now to fear. With His manna in my heart, resolve shall clear. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of the life shall never roll. He's the lily of the valley, the bright. Yes, magandang umaga, Judy, and of course kay Brenda Rosales, yan sa 48A Kabungaan. And sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of the life shall never roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Morning, Manang Charles Paul Louis Raspicio. Yan po, ang awiting The Lily of the Valley. Okay, so let us play the other song, Taos Pusong Pasasalamat. Salamat sa Panginoon. Good morning and happy hour po dyan po sa Spain. Ma'am Bel Guillermo. Kamusta po kayo lahat mga kakape? Ngayon po ay March 21. Yan po, ganun po kabilis ang araw. 21 na naman. Malapit na naman magtatapos ang sambuan. Salamat sa Panginoon. At patuloy po tayo na nagtitipon dito sa ating pong FB live streaming para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat sa Kanya. Ang oras po natin ay 5:32. Ang awiting ito ay awiting taos pusong pasasalamat. Dapat tayo po ay lagi nagpapasalamat sa Kanya. Gising ka ngayon, pasalamat ka sa Diyos.
Maria, magandang umaga sa iyo. Kumusta na ang nanay mo? Yes, Manong Rizalito Lopez. Manong Ito, thank you very much. Good morning. Salamat ng Diyos sa iyo, kabutihan. Yes, good morning, Ma'am Mayrisa Marsto ako. Nandyan po ako mamaya. Sunduin ka namin. Pagkatapos po nito, ng ating pong MCD, magre-ready lang po kami saglit. Tapos magsusundo po ako ngayon dyan po sa Bacara at saka sa Bintar. Kaya hintay po kayo mga kapatid dyan sa Bintar at saka sa Bacara. Nandyan ako mamaya at magsusundo sa inyo. So pakisabi na lang sa mga kasama natin dyan. Ayun po ha. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng. Lumalapit muli sa inyo ngayong linggong ito para tayo po ay magsama-sama na pag-usapan ang salita ng Diyos, pag-aralan, at ang higit sa lahat, ang sa kanyang biyaya, ating pong maisabuhay ang ating pong mga napapag-aralan, napapakinggan dito. At maging wise din po tayong mga nakikinig. Hindi lang po basta-basta nakikinig. Kung meron po tayong mga nagustuhan na yun lang po ang ating pong gustong-gustong pakinggan, kundi kahit na yung mga bagay-bagay na alam natin na kahit masakit, pero yun ang totoo, kailangan natin tanggapin. Dahil kailangan po natin ang tunay na pagpapakumbaba nang sa ganun, ang biyaya ng Diyos ay malaya na magtrabaho sa ating pong buhay. Mulit-mulit, mga kakape, welcome to our morning coffee devotion. Good morning po rito sa Asia. Magandang tanghali po dyan sa Hawaii. Opo, magandang hapon po dyan sa Canada. Magandang gabi dyan po sa England, sa London, sa Kent, sa Sunderland. Opo, pati na rin po sa Spain. Magandang oras po sa inyo. Dyan po sa Switzerland, sa Norway. Dyan po sa KSA. Dyan po sa Taif, sa Saudi Arabia, sa UAE. Pati na rin po dyan po sa California, sa San Francisco, sa Texas. Sa oras po, sa lahat ng po ng lugar na maabot po ng ating pong programa, magandang oras po sa inyo. Nawa ay kayo po ay magkaroon ng kapayapaan ng galing sa Diyos at purihin ng Diyos dahil tayo po ay magkakasamang muli para sa isang pagbulay-bulay ng kanyang pong salita. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po for this morning. We thank you, Lord, for your love and for your presence. We thank you for everything, Panginoon, na binigay mo po at pinahintulutan mong mangyari sa aming pong buhay. Though sometimes, Lord, we don't understand why these circumstances are on our way. But we thank you, Lord, for your grace is always sufficient for us. And now, Lord, we are begging you to please forgive us for the sins that we have done. Yes, Lord. Sa lahat po ng aming pong mga naisip na hindi po tama, sa lahat po ng aming pong mga salita na masama, sa lahat po, Panginoon, ng aming pumagalaw at mga gawain na hindi po kaya-aya sa inyong harapan, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po for this time. Nilapit po namin sa inyong bawat isa, bawat karamdaman, problema, whatever the situations na kung saan ito ang pinahintulutan nyo na dumating sa bawat individual. We pray for your comfort, for your protection, for your help, for the strength,
for the encouragement. I do pray also, Lord, whatever the problems that they have, especially when it comes to finances. We know, Lord, that this is important. But help us to understand that your provision, especially, Lord, the life that you have given us as life, being a Christian, that we should put your word as the number one on the list, that we may do as you commanded us, to make you the first in our lives, the first and foremost. We thank you very much, Lord, that you have given us that desire to learn more, to know more about you, in order for us to be come closer to you. And we thank you, Lord, for your word that gives us assurance that you have given us eternal life because of what the Lord Jesus Christ have done to us, and for giving us that decision to trust in Him, to have faith in Him, and accept Him in our lives, and acknowledge Him as our Lord and Savior. We thank you very much, Lord, even for the forgiveness of sin, that you have told us, you Lord, that if we confess our sins, you are always ready. You are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousnesses. So Lord, now as your children, please help us to behave as we should, because we are your children. We need to set an example. We need to be an example for others to follow. Yes, we are following you, and you told us to let our light so shine, that they may see our good works and glorify our Father, you our Father, that is in heaven. So please, Lord, help us. Help us to be a good example, that we may not faint and be weary in well-doing, that we may do good for you, that we may serve you first, and we serve others, and to serve humbly, with humility. We thank you much, Lord. Again, inadalapit po namin sa inyo ang bawat isa sa amin. Kung meron man kaming karamdaman, Lord, gamutin po ninyo kami. Ang mga kaibigan at mga kakilala, mga kamag-anak na kailangan po, Panginoon, ng kalakasan, please, Lord, provide, or please strengthen them. Please provide our needs. Please protect our friends abroad, sa lahat po na nakikinig ngayon at nanonood, and even their loved ones here in the Philippines, that you may please provide also their needs. Especially, Lord, that you may please send your messengers to them, that they may hear the pure gospel, the gospel that will lead us to salvation. We thank you very much, Lord. Please continue healing, that they may fully recover, Panginoon. Patulad po, Panginoon, ni Sir Nemesio Alipio Jr., patuloy po kayo matrabaho sa kanya. Janelle Sharp, strengthen her, please, Lord, provide their needs. Natalie Cheng, Evangeline Buendia, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Manong LD Alonso, Chiki Alonso, Auntie Marilyn Daca Alonso, Benz Alpapara Carla, kay Grammy Karame. We pray also for the complete healing of Manang Irene Labote, Manong Ilyo Asuncion, kay Edelberto Joe Cañete Jr. Panginoon, we pray also for Manong Rafael Argasa, Sir Alcaraz, Sir Ernesto Jose, sa nanay po ni Mother Junver,
And we pray, Lord, sa lahat po ng kanilang mga inamahal sa buhay, maaaring partner sa buhay, parte ng pamilya, mga mag-anak, kabarangay. Sa lahat po, Panginoon, na nangangailangan po ng lunas o kagalingan. I pray, Lord, even, Lord, those who are in the other side of the world, I mean abroad, if they have sickness, Lord, please, Lord, heal them. Maraming salamat po. Patuloy din po kayo, Panginoon, na mangusap sa amin. At patuloy mo kaming suotan ng kababaang loob. Na sa ganun ang iyong pong biyaya ay malayang magtrabaho sa aming pong buhay. Patuloy kayo magtrabaho sa anak ni Casa Flordelisa Asuncion. Please, Lord, encourage him. And please, Lord, make him have that courage to move on. And bless also their families. And also, Lord, we pray for the healing of Mama Telma Ednilaw sa alang palagdaman, and of course kay Balamir Namunyos. Heal them completely, O Lord. At ganoon din po, Panginoon, we pray for Christine Ednilaw sa kanyang training. Give her strength, Lord, the strength that she needs. And Lord, that you may please bless also and provide their family needs. As well as sa lahat po kami, Panginoon, sa aming pong pamilya, bantayan niyo po at ibigay ang mga kailangan. Maraming salamat po. And please, Lord, provide for us. Mga frontliners, please, Lord, protect them. Nasa mga nagtatrabaho po sa gobyerno na patuloy na nagdilingkod at matulungan ang mga constituents against this virus. I do pray even for the frontliners, mga kapulisan, kasundaluhan, mga doctors, nurses. Please, Lord, protect them. Bless our country, Lord. Please protect us. Bless and even give wisdom to all of them. Mula po sa aming pong Pangulo, hanggang po sa aming pong Mayor, na to our po ng barangay, to the barangay officials. Please continue to comfort the family Tobelio and of course the family Dumabaw ng Dagasa. Maraming salamat po sa inyo. Please, Lord, protect them as they come here, as they travel. At dinadalangin din namin sa Panginoon, sa lahat po ng Panginoon ng mga nag-positive po, sa lahat po, Panginoon, ng mga nasa isolation areas, sa mga naka-quarantine. Lord, please give them patience. Maraming salamat po. Please, Lord, use your servant. We thank you very much. We ask all these things, Lord. We praise your name. Thine be the glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen. I-update ko lang po kayo, mga kakape, patungkol po dito sa ating pong kalagayan sa Ilocos Norte. Mula po nung na-open pong ating border na mas maluwag kaysa dati, as requested by many, as we are trying to catch up with our economy. And of course, para mabigyan ng konting kalayaan ang bawat isa, just to see kung ano mangyayari. But what happened was, ito nga po, na open na po tayo, malaya, na bigyan ng kalayaan ng mas maluwag. Pero ito nga po, ang ating pong active cases ngayon dito sa Ilocos Norte is 163. 163 po ang active cases dito sa Ilocos Norte. And total of 943 cases. Mula po noong 2020 po yan hanggang ngayon dito sa Ilocos Norte. Kung dito natin malit pa yan, sana Panginoon, sana sa Panginoon ay hindi na po maladagdagan ito. But kakalungkot po, gabi meron namang nalagdag na 5 na nalagdag. Okay, at nababasahin ko sa inyo kung taga saan. Taga Barangay 27 Paway, isang taga Barangay San Agustin Paway, isang taga Talugtog Sulsona, ayan po. At yung dalawang huli kagabi
Ayan mga ito. From Barangay 14, Kalamabeg, Pidig. Kalamabeg, Pidig. It's my first time to hear that barangay. The name of that barangay. Kalamabeg. From Laguna po siya. And isa pa from Barangay Poblacion Udo, Pagudpod. Ayan po. 5 na nadagdag po kahapon. Ingat-ingat po tayo mga kakape, and we wish a happy birthday to all those who will celebrate their birthdays today. Yes, thank you very much, Maricel. Please pray for Ma'am Beth Cirillo na maging successful ang kanyang operasyon. Thanks po. Ayan. Pray po natin siya. Ma'am Telma Harapal kong Edilaw, salamat po. Good morning, happy Saturday po dyan sa Hawaii. Magandang tanghali po dyan sa Hawaii, Bro Lino, Brother Marcelino Gutierrez. Ayan, maraming salamat. Ingat ka palagi sa pagdadrive, brother. Isa po siyang host ng isang pong programa sa radio station dyan po sa Hawaii. Dyan po sa Hawaii Paho. Dyan po sa KKNE 940 km AM station dyan po sa Hawaii. Please, sa lahat po ng mga taga-Hawaii dyan, makinig po kayo sa kanya every Monday 4 to 6 p.m. Opo, every Monday po dyan sa Hawaii time 4 to 6 p.m. Makinig po kayo sa kanyang programa Crisis the Answer, hosted by Brother Marcelino Gutierrez. Ayan. Magandang umaga, magandang tanghali, Princess Lagua Marcos, Edelberto Cañete, ng bigat mo, Jong, David Asensio Maningas Jr., maraming salamat, pamangkin, sa laging pagsuporta at pagsubaybay. And of course kay Rosalie, and of course sa lahat po ng mga taga dyan po sa Pasig City na nakikinig. Linda Gawat, Manang, thank you very much, Kasing. Ayan po. Salamat ho sa pagsundo at maka-attend ako sa church anniversary natin. Yes, it is our church anniversary today. And praise God, mahigit na pong 30 years ang ating pong church dyan po sa Bible Believing Baptist Church. Yes, hintay lang po kayo, Ma'am Mayrisa, at nadyan ako mamaya. Merited Maningas, of course, kay Manang Merling. Ingat po kayo. Good morning. Bongbong Salvador, Imelda Marcos Paguyo, maraming salamat po. Ayan. So, Sherry Sampayan dyan sa Canada, magandang umaga. Nibag ngamalim nyo dita, Cheryl. Yes, thank you very much. So, before we will proceed to our topic, which is you have already read, ang iglesia. Yan po ang ating pong topiko. I want you all, and of course all of us, to understand ano nga ba ang ibig sabihin ng iglesia when it comes to sa mga preachers, sa mga pastors, when they say the church of God, o ang iglesia ng Diyos. Ano ba ang tinutukoy nito? Ano ba ang tinutukoy nila? Anong sinasabi nila? Ito ba isang relihiyon? O ano pa? Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? So some of you maybe knows, or you have already hint what is this church or this iglesia. I am not referring to a religion, mga kakape. I just want to explain or to teach what is the church when it comes to the teaching of the Word of God, the Bible. Para maintindihan po natin at manawaan makaka-relate po tayo when it comes to those preachers, to us preachers, when we say ang iglesia ng Diyos, the iglesia or the church, what we are talking about. Ano ba ang tinutukoy namin when it comes to the church or the iglesia? Okay, ayan po ang ating pag-usapan ngayon. So I know that we cannot finish all this teaching today, but at least by the grace of God, ay magpatuloy po natin. Pero makukuha po natin dito yung punto at meron po tayong makukuhang leksyon dito.
Ayan po mga kape, so please bear with me dahil meron naman pong nangistorbo sa akin. At pakinggan muna natin tong awiting ito. Salamat sa iyo, Panginoon. So kung ikaw ay gising ngayon, malakas, malusog, pasalamat ka sa Panginoon. And even the problems that you have, magpasalamat ka man sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Manong Rogelio Alonso Reyes, Manang Julia or Julia Reyes, magandang hapon po, magandang tanghali dyan po sa Hawaii. At sa lahat po ng mga nandun po sa Hawaii ngayon, ng mga taga Barangay Cavite, ingat po kayo palagi at kumusta po kayong lahat na pinangunahan po ni Uncle Edmond Francisco. Maraming salamat po sa inyo. Sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Salamat. Maraming salamat sa mga blessings. And may God bless you all, especially those who are a blessing, who became a blessing and is still a blessing to everyone. Salamat sa Panginoon. Ang siyang tanglaw. Salamat sa Diyos. Ayan po. Salamat sa iyo, Panginoon. Yan po ang ating pong awiting na kung saan it reminds us about the goodness or the blessings of God. So we need to thank Him always. Ayan po. So, kagaya ng lagi ko sinasabi sa inyo mga kape, ang taong mapagpasalamat, laging masaya. Ang taong hindi marunong magpasalamat, mareklamo. Ayan po. So, let's go. Madalas po natin naririnig sa mga preachers, mga pastors, ministers, na sinasabi nila yung salitang iglesia. Iglesia ng Diyos. O ang lokal na iglesia. Meron din ganon. Meron din tayong naririnig na katawan ni Kristo or the body of Christ. But when it comes to the word church or iglesia, ano nga ba ang tinutukoy nito? Nung sinabi ng Panginoon that I will build my church, ano kayang tinutukoy ng Panginoon? Katulad po na nakasulat dito po sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 16, verse 18. Nandun po yung salitang iglesia sa aklat po ng Matthew. Matthew chapter 16, verse 18. Ano nga ba ang ibig sabihin ng iglesia? Ano ba ang tinutukoy nito?
So yun po ang isang katanungan na ating pong sasagutin ngayong umagang ito. Ayan. So, nakasulat po dito sa Matthew chapter 16 verse 18. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So napakaganda po ng sinabi ng Panginoong Kristo. Nang sinabi ni rito, ang kausap na rito ay si Pedro. Ikaw Pedro, sinabi niya rito. Na ikaw Pedro, makinig ka. Upon this rock, I will build my church. So, ang tinutukoy niyang rock dito o bato ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Si Jesus mismo. Ang sabi niya, sa pamamagitan ko, patatayuin ko or I will build, bubuuin ko ang aking iglesia. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi nun, mga kakape. So sinasabi niya sa atin na siya ang bato. He is the rock of ages. Opo. Siya po yung rock. And upon that rock, which is the Lord Jesus Christ, He will build His church. Jesus Christ built His own church. Hindi po siya nagpatayo dito ng relihiyon, but He is the founder of the church. Okay? Because He is the one who built the church. At ang sabi ng Panginoong Kristo, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit na po ang tarangkahan ng impyerno ay hindi po niya matatalo ito o hindi po niya masisira ito. Na kahit na ang impyerno walang puwang sa iglesia na pinatayo ng Panginoon. Na ito ang tinutukoy niya rito. Ngayon, ito ang magandang tanong dito sa talatang ito. Kung ang iglesia o church na pinatayo ng Panginoon ay walang makakatalo, walang makatitinag, walang makasisira. Kahit na ang impyerno, sabi rito, kahit na ang tarangkahan or the gates of hell shall not prevail against it. So, kung yun ang sinasabi ng talatang ito o ng versikulong ito, ano kaya ang tinutukoy ng church? Ano kaya ito? Kasi pag sinabi natin church, I will go to church, we are talking about a building. Di ba? Pumunta ako sa simbahan. Pumunta ako sa church. We will go to church. Pumunta ako ng kapilya. When we say kapilya o church o simbahan, parang isa lang tinutukoy natin. Yung tinutukoy natin yung bahay, sambahan. Yung lugar kung saan doon tayo nagtipon-tipon at yun ang tinatawag na building o church building. Ito ba ang tinutukoy ng Panginoon? Na ipapatayuin ko ang sarili kong simbahan at dito kayo magpulong-pulong? Okay, ang sinabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi magtatagumpay ang impyerno o lahat ng kasamaan o ano paman laban sa iglesyang ito o sa church na ito. Kaya ang tanong, if we are talking about the building or a building, ang tanong, masisira ba ang church building? Of course, yes. Di ba? So, hindi po yun ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. So, kung hindi ang church building o hindi religion, o sabihin natin, sige, pag yung church na sinasabi rito ay ang religion, ang tanong, masisira ba ang isang religion? I'm talking about religious group. I mean a religious sect which we call religion. Masisira ba ang isang religion? Of course, masisira ang religion. Then marami ng mga religion ang nawala. Marami ng mga nakaregister sa sect
name of religion na nawala. So, hindi po itong tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Ano nga ba talaga ang church na tinutukoy ng Diyos? If you're going to see and to learn or study yung salitang iglesia, ito ay mula sa salitang Grego. Okay? Greek word po ito, yung ecclesia. Kaya nga merong mga churches ngayon ginagamit imbis na church, ecclesia. Meron po mga ganong churches ngayon. Imbis na church ang gagamitin, ang ginagamit nila ecclesia. So anong ibig sabihin ng iglesia or ecclesia? At ito pala ay salitang Grego. Ang ecclesia ay binubuo ng dalawang salita, ek at saka ecclesia or kalyo. Okay? Na ang ibig sabihin nito, na ang ek ay ibig sabihin ay mula sa. Ang kalyo o yung tinatawag nating kalyo, yung ecclesia, yung ang ibig sabihin nito ay tinawag. So, ek na ibig sabihin ay mula sa, at ang kelyo o yung tinatawag na ecclesia ay tinawag. Okay? So, ibig sabihin ng iglesia o ecclesia sa salitang Griego ay tinawag mula sa. Meron pong yung mga tao na tinawag at sila po ay magkakasama. Sila ay tinawag mula sa isang sa iba't ibang area at sila po ay nagpulong-pulong na nagiging isang body. Halimbawa, when we say body, ganito po 'yon. Sa isang komunidad, binubuo po ng maraming mga pamilya. Ang komunidad ay binubuo ng maraming pamilya. At sa isang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay, at mga anak. Nandun yung mga grandparents kung kasama nila. Na ang tinutukoy ko po rito, pag sinabi nating komunidad, it is composed of many families, and this community is one body. Okay? So isang grupo lang ito, isang grupo lang po ito, isang katawan. So, halimbawa, pag ako ay isang barangay official, bilang barangay official ng aming komunidad, pinangangatawanan ko po, tama po ba yun? Salitang yun? I am a representative of Barangay Cavite, halimbawa. Katulad po ng aming pong barangay, punong barangay, ang aming pong kapitan. He is the leader of the community, which is, the community is our barangay. And the barangay is one body. Okay? So kami po ay tipon-tipon sa isang komunidad, which is isang katawan, isang body. And this is Barangay 43 Cavite ng Lawak City. Ang tinutukoy po nitong iglesia ay yung mga taong tinawag mula sa bawat o iba't ibang lugar o iba't ibang pamilya, at sila po ay nagkakaisa, nagtipon-tipon para sa kailulahati ng Panginoon. Ito yung mga taong nagsitanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So lahat po ng mga taong nagsisina sa kanilang mga kasalanan at tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, they will become part of the church or the iglesia. Meron bang relihiyon dito? Wala. Ano meron dito? Pananampalataya. Lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at tinanggap siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, they are member of the church. Sila ay naging member ng iglesia o ng simbahan o church na tinatawag dito sa pinatayo ng ating Panginoong Jesucristo, and upon this rock, sa pamamagitan ko, sinabi ng Panginoong Jesucristo,
I will build my church, bubuuin ko ang aking iglesia, at kahit na ang impyerno, hindi niya masisira ito. So, napaka mahiwaga, di ba? So, kung ikaw ay tinanggap mo na ang Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, you are already part of the church that Jesus Christ built. Yun po yun. So, ikaw ay parte na ng church o iglesia na pinatayo ng Panginoong Kristo. At ang pinatayo ng Panginoong Kristo na iglesia, ang sabi ng Diyos, wala nang makakatinag pa rito. Wala nang makakasira pa rito. Kahit ang impyerno, walang puwang sa church na pinatayo ng Panginoong Kristo. Okay. So, ito ba isang relihiyon? Hindi. Ito ay ang katawan ni Kristo. Okay, let's explain by reading some verses of the Bible para magkaintindihan po tayo. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 hanggang sa 20. Ito ang sinasabi. For as the body is one, so ang katawan ay isa. Ayan. And hath many members. Isang katawan, pero maraming membro o maraming parte. Ayan po. And all the members of that one body, having many, are one body. So also is Christ. Itatranslate ko po sa Tagalog. Ang katawan ay isa. Pero ang katawan, maraming mga bahagi. Maraming parte. Maraming members. At ang maraming members nito ay naisang katawan. Marami, pero naisang katawan. Ito ay parang si Kristo. O di ba? Maliwanag po. Nang sinasabi dito na ang katawan dito na isa ay ang church o iglesia na ginawa o pinatayo ng Panginoon Kristo. Ulitin ko po, hindi po ito pangalan ng iglesia. Pero ito po ay ang mga tao na nagsitanggap sa Panginoon Kristo. Nagsisi na sa kanilang kasalanan at sila po ay kumilala at tinanggap ang Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sila ay manatawag na Iglesia ni Kristo. Yan po. So, pag sinabi kong Iglesia ni Kristo, hindi po relihiyon ang aking pong tinutukoy. Ang tinutukoy ko po ay ang katawan ni Kristo. Ano ang katawan ni Kristo? Ito yung mga tao na nagsisi sa kanilang kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Okay. Nagkakaunawaan po ba tayo? Klaro po ba? Kung meron kayo katanungan, magtanong po kayo para makatulong po sa ating mga manunood. Okay. So, ito nga yun. For by one Spirit, dahil sa Espiritu ng Panginoon, tayo po ay nabautismuhan sa isang katawan. So, tayo po na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ang sabi rito, dahil sa isang Espiritu, tayo po ay inilagay niya sa isang katawan. Okay? Ano ang katawan na ito? Ito ang katawan ng Panginoong Hesukristo, which is His body, and we call it the church. Saan naman natin mababasa yan? Sandali lang, Brother Rapi, ang gulo mong magturo. Pag sinasabi mo na lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay naging membro ng iglesia, at ang iglesia na yan ay ang katawan ng Panginoong Hesukristo, ano yun? Hindi ko maintindihan. Hindi ako makarelate. Okay, ito po yun. Makinig mabuti. Dito po sa verse 14, sinabi po niya rito. Doon sa verse 13, sinabi niya, dahil sa Espiritu, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nakatulad po ng sinabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 13. Babasahin ko po sa inyo Ephesians chapter 1 verse 13.
Busy-busy na po ang kalsada, maingay na po. Ito po sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, na pagkatapos na kayo ay nagtiwala, and after that ye heard the word of truth, pagkatapos na marinig nyo ang katotohanan, salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at pagkatapos na kayo ay naniwala at nanampalataya, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Nang tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo dahil napakinggan po natin ang ebanghelyo ng Diyos at naintindihan natin na kailangan natin siya sa ating pong buhay, na tinanggap natin siya, ang banal na Espiritu Santo ay nanahanan sa atin, napasa atin. We were baptized by the Holy Spirit. And that is what this verse is talking about. For by one Spirit, we are all baptized into one body. Dahil sa Espiritu Santo nang tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, napasa atin, we were put into one body. Tayo ngayon ay nailagay sa isang katawan. At ang katawan na ito ay ang katawan ni Kristo. The body of Christ, which is the church. Okay, saan natin mababasa yan? Dito sa Colossians chapter 1 verse 18. Colossians chapter 1 verse 18. Ito ang sinasabi. And He is the head of the church. Who is the head of the church? Jesus Christ. Okay? He is the body. He is the head of the body. Ulitin ko po. Colossians 1:18. Mukhang magulo na ang aking pong pagkaka-explain. Pero ito po, 1:18 ng Colossians. And He is the head of the body. We were added into the body of Christ, and He is the head of the body. And the body of Christ is the church. Ang sabi nito, and He is the head of the body, the church. Maliwanag po. Nang sinasabi dito na siya po ang ulo ng katawan. At ang katawan na ito ay ang iglesia. So, lahat ng mga tao na nagsisi na sa kanilang kasalanan at tinanggap ang Panginoong Jesucristo ay naging parte o member ng iglesia o ng church na ito ay tinatawag na katawan ni Kristo. Kung katawan ni Kristo, sino ang ulo? Siyempre, ang ating pong Panginoong Jesucristo na siya po ang nagtatag ng iglesia according to Matthew chapter 16 verse 18. Nang sinasabi dito, and upon this rock, at sa pamamagitan ng batong ito, ang tinatawag na bato rito ay walang iba kundi ang kanyang sarili, the rock. He is the rock. And because of that, He said, I will build my church. Patatayuin ko, itatatag ko ang iglesia, which is the body of Christ. Ito po ang katawan ni Kristo na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na kanyang pong iglesia. Okay? Ulitin ko ulit. Hindi po relihiyon o pangalan ng relihiyon ang tinutukoy dito. Ang binuo po o tinatag ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang sariling katawan, ang kanyang pong pamilya, ang kanyang pong mga iniligtas sa lahat ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, mga nagsisi sa kanilang kasalanan. Sila po ang mga naging member o parte, bahagi ng katawan ni Kristo, na ang katawan ni Kristo ay walang iba kundi ang iglesia. Ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo na siya mismo ang ulo. Okay? He is the founder. Wala nang iba. Hindi po tao ang founder nito, kundi mismo ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, nagsisi ka sa iyong kasalanan, at ikaw ay kumilala sa ating Panginoon Jesucristo, at tinanggap mo siya sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, you are already part of the body of Christ, which is the church, o ang tinatawag na Iglesia ni Cristo. Nagkakaunawan po ba tayo? Yeah. Sige. Pati ako na mukhang gulong-gulo na ang bawat isa sa inyo ngayon. If you have a question, you can ask. Okay?
So ito na nga po yun. Or ito na nga po yun. We need to support and help one another dahil tayo ay member ng katawan ni Kristo, dahil tayo ay member ng Iglesia ni Kristo, mga nanampalataya sa Kanya, kailangan nating magtulungan. Na wala sana na magsasabi na ako ay mas mataas sa iyo, ako ang pastor mo, ako ang ministro mo, dapat ako lang ang pinapakinggan mo. Hindi dapat ganoon. Dahil ang sinabi ng Romans chapter 12 verse 3, ito mo sinasabi. For I say, through the grace given unto me, dahil sa biyaya na ibinigay sa akin, sabi ni Apostol Pablo, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. So wag nating isipin na tayo mas mataas sa iba, kundi bilang mga parte ng iglesia o katawan ni Kristo, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating maging isang keeper ng bawat isa. We should be brothers and sisters keeper. Na kung merong mali na ginagawa ang isang kapatiran, dapat sabihin natin sa kanila na may pagmamahal. Itama na natin sila. Kung nakita nyo ako na meron po ang ginagawa ang kabulastugan o whatever, kailangan sabihin nyo sa akin ng prangkahan. Brother Rapi, hindi maganda inaasta mo. Dahil nga, kailangan nating magtulungan bilang mga parte ng katawan ni Kristo. Ang ulo po natin ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. So, ano nga ba? Ano nga ba ang ibang tawag pa sa iglesyang ito? Para magkaintindihan po tayo, pag sinabi ng isang preacher na iglesia o simbahan o ng church, ano ang tinutukoy nito? Una, ito nandito sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 22 at saka 23. Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. Ito ang tinatawag na katawan ni Kristo. Okay? Ito ay nakasulat din doon sa Colossians chapter 2 verse 17 to 18. If you are taking note, please take note para ma-review nyo ang mga talatang ito. Ang ibang katawagan sa salitang iglesia ayon sa Biblia ay ang tinutukoy pa nito ay ibig sabihin katawan ni Kristo. Pag sinabi natin iglesia, ito ay katawan ni Kristo. Colossians chapter 2 verse 17 to 18 at saka 1 Corinthians 12:12. Andiyan po 'yon. So ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ano pa? Ang iglesia ay ang templo ng banal na espiritu. Ang iglesia ay templo ng banal na espiritu. Ibig sabihin nun, ito yung kanyang habitation. Dito siya naninirahan. Itong iglesia ito. Ano ang iglesia? Katawan ni Kristo. Ano ang iglesia? Templo ng banal na espiritu. Ano pa? Ano ang iglesia? Ito ang bride ng Panginoong Kristo. Bride of Christ. When we say church, we are talking about the body of Christ. Who is the body of Christ? Sa lahat po ng tao nagsisi sa kanilang kasalanan at tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at pagligtas, they are part of the church or the body of Christ. Pag sinabi natin katawan ni Kristo, we are pertaining about the iglesia or the church. Pag sinabi natin katawan ni Kristo, ito po ay ang iglesia. Pag sinabi nating templo ng banal na espiritu, yun po yung iglesia. Pag sinabi nating bride of Christ, yun po yung iglesia o ang church. Okay? Para po, pag may sinasabi ang isang mensahero o ng isang preacher, ng isang pastor, pag sinabi niyang church, maliban sa church na building, ang tinutukoy po niya pag sinabi, church, makinig kayo. Pag gano'n sinabi ng isang pastor, ibig sabihin nun, lahat ng mga parte ng katawan ni Kristo, lahat ng tumanggap sa Kanya. Yun po yun. So when we say church, it is the body of Christ. When we say church, it is the temple of the Holy Spirit. When we say church, it is the bride of Christ. Yun po yun ang sinasabi at tinuturo na malinaw ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano naman ang
trabaho natin bilang member ng Iglesia ni Cristo? Ano nga ba ang dapat nating ginagawa? Una, para purihin at sambahin ang Diyos. We are here, we are the children of God, and we are part of the body of Christ, the church. We need to worship God. We need to serve God. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Pangalawa, ano ang trabaho natin o dapat natin gawin bilang mga member or membro ng katawan ni Kristo o ng iglesia? Ang pangalawa, ituro at palalahanan ang mga mananampalataya. Katulad natin, we need to remind every one of us, we need to teach every one of us to be edified para tayo ay lumago bilang mga anak ng Diyos. At marami tayong matutunan na maging epektibo tayo na makapagturo din sa iba. So, that is our second task or second responsibility bilang mga parte ng katawan ni Kristo o ng iglesia. Okay? Para ituro o turuan at palalahanan ang mga mananampalataya. Ephesians chapter 4 verse 11 to 15. Ephesians chapter 4 verses 11 to 15. Pangatlo, ano ang ating pong responsibilidad bilang membro ng iglesia o ng katawan ni Kristo o ng church? Pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang po yung magtuturo ng kung ano opinion o yung ating pong gustong ibahagi. Pero dapat ang ating tinuturo ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo, which is our basic need bilang mga anak ng Diyos, ang kanyang pong salita. So ito po ay makikita at mababasa sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Teach all nations. Kailangan nating ituro ang salita ng Diyos sa mga tao. Okay? At ano ang pang-apat na responsibilidad natin bilang mga parte ng katawan ni Kristo o ng iglesia o ng church na tinutukoy dito? Tayo tumanggap sa Panginoon Kristo. Ano ang responsibilidad natin? Pang-apat, at hanggang dito na lang muna tayo, maging isang saksi. Maging saksi ng Panginoon Kristo. Bakit saksi? Dahil tayo ang nakakaalam sa kanyang salita. Dahil alam natin ang kanyang salita, kailangan nating i-share ito at sabihin ang katotohanan sa ating kapwa. Dahil ang katotohanan, kailangan tandaan natin, ng katotohanan ay kailangan nating malaman. We have the right to know the truth. And we need to have that desire to know the truth. And we need to study when we know the truth. We need to learn from it. We need to meditate upon the Word of God. So, we need to know the truth. Pangalawa, tandaan natin to, the truth hurts. Ang katotohanan ay masakit. Minsan, hindi natin nakakayanan. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, kahit masakit, kailangan nating magpakumbaba at tanggapin ang katotohanan. Minsan masakit ang katotohanan, pero kailangan natin tanggapin na yun talaga ang katotohanan, na yun talaga ang dapat. Okay? Pangatlo, ang katotohanan kailangan tanggapin. At ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Tunay na kalayaan. So ito po ang Unicode, si Brother Ravi, si Lord Paeng, at napag-usapan po natin ang patungkol po sa iglesia. Ang iglesia po ay binubuo ng mga tao na nagsisina sa kanilang kasalanan at tinanggap ang Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw tumanggap na sa Kanya, that means you are a member of the body of Christ, the church, ang tunay na iglesia ni Kristo. Ayan po yun. So when it comes to iglesia ni Kristo na salita, hindi po relihiyon pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin ay ang katawan ni Kristo. Malinaw po ba mga kakape? Alright. So ngayon, ang tanong, member ka na ba? Membro ka na ba ng iglesia ni Kristo? Confusing ba ang tanong? Pag sinabi kong iglesia ni Kristo, ito po ang katawan ni Kristo.
sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Kung hindi pa, kailangan mo siyang tanggapin ngayon. Ang sabi ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan, at dahil sa kasalanan natin tayo mapaparusahan sa impyerno. Ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kailangan mo tanggapin si Kristo sa buhay mo ngayon. Why not pray with me? Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at ako ay mapaparusahan sa impyerno. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. At ngayon, tinatanggap kita sa buhay ko. Ako ay nagsisisi sa aking kasalanan, Panginoon. At ngayon, tinatanggap kita sa pamamagitan ng pananampalataya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po, Ama, sa pagligtas mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Patuloy tayong manalangin, mga kape. Maraming salamat po, Panginoon, sa katuruan. Though some maybe don't understand about this, but I do pray, Lord, that you may please, Holy Spirit, continue to work in our lives. We thank you, Lord, that we are part of the church of Christ, the body of Christ, the temple of the Holy Spirit, the bride of Christ. We thank you very much, Lord, for the truth that we have just learned from your word. Please give us that grace from you na kailangan po namin para po kami ay lumago sa aming pong buhay spiritual at maging tunay na saksi para sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po kayo magtrabaho sa buhay ni Ate Elizabeth Cirilo sa kanyang pong operasyon na maging successful po. Maraming salamat po. She has that desire to serve you. Please, Lord, heal her, strengthen her. Maraming salamat po, Panginoon. Bless also our church, Lord. Thank you, Lord, for this anniversary. Please bless us that we will continue to grow. Maraming salamat po. Bless all the viewers and all the listeners. And to those who will celebrate their birthdays, please, Lord, protect them. And also bless them with good health and more birthdays to come. And of course, those who will celebrate their anniversaries. Maraming salamat po. Please bless this every one of us, all the listeners and the viewers. We thank you very much, Lord. We give you all the glory. Thine be the glory. We thank you very much, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you very much, mga kape. If you have questions, please feel free to send me a message and we will talk about that. And we will answer that in our next meetings or devotions, mga kape. Maraming salamat and happy birthday to all who celebrate their birthdays today and to those who are celebrating the anniversary. Okay? Happy birthday kay Asila Corpus, Alaysa Corpus. Happy birthday kay Junie Lingaling, kay Jezabel Apurado, kay Persilet Lawrence Rafful. Happy birthday kay Charity Villa, kay Alaysa Corpus, kay Mary Jane Pacli, kay Ma'am Elsie Factores. Ma'am Elsie Factores, happy birthday sa iyo. God bless you. And kay Hazel, happy birthday sa inyong lahat. Thank you very much, Ma'am Mildred Alonso Ramos, engineer. DJ Kaalin, thank you very much. S. Jean Alonso. Yan. Happy birthday. Thank you very much, Sir Marcelino, Brother Marcelino Gutierrez. Andres de la Santostina, good morning, salamat. Cristina Jade Barruga Salvador, thank you. Happy birthday to Charity Villa, yes, in Hong Kong. Happy birthday. Yes, Auntie Marilyn, thank you very much. Jennifer Sagon, thank you. Thank you very much, Brother Marcelino Gutierrez, Rolino.
Amen, Pastor. Correct. Pastor, thank you, Pastor, for the clear understanding and presentation. Thank you very much. God bless you. Adel Tapawan, maraming salamat po. Manang Edel. And of course, dyan po sa Malaysia, kay Brother Rain, yung pong partner, maraming salamat. Kay Mr. Cheng. Nilo Luis, maraming salamat. Jepong Jep Alonso Kasin, maraming salamat. Josa Marine Pasqua. And Aim Sherlyn Tima Alonso, maraming salamat. Thank you. Sherlyn May. Ayan. Ma'am May Aljen, maraming salamat po. Diyan po sa Kent, England. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ayan. So, sorry mo Dalere. Maraming salamat. Rose Mulegs. Have a nice Sunday everyone. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Lloyd Dalin Maulit. Maraming salamat. Lloyd Dalin Maulit Kawili. Maraming salamat po. And sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, if you have questions, please feel free to ask questions or to send questions to me. And I will be gladly answer that. Okay? Maraming salamat. Amen, Lord. Thank you again, Pastor, for the prayers. Happy church anniversary po. Maraming salamat. Okay. So, panahon na po para magpaalam po ang inyong lingkod. Magsusundo pa po ako doon sa Bintar at saka Bakara ngayon. So, we need to go there earlier. Ayan po. So, maraming salamat po sa mga prayers nyo. Please always mention my name in your prayers. And of course, our families. Don't forget that. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo kung ano po ang sitwasyon ng ating pong anumang sitwasyon o circumstances na dumating sa atin. Huwag natin kalimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Please pray for our radio program. You are now the part of our Christ is the answer. Thank you very much, Sir Marcelino, Bro Lino. So, antabayanan niyo po yan, mga taga-Hawaii. Diyan po sa KKNE 940 km AM station, diyan sa Waipaho. Huwag mo nyo kalimutan sa Lunes po sa araw ninyo, oras din ninyo 4 to 6. Meron po tayong parte diyan sa radio program na yan. And thank you very much for welcoming me, Brother Marcelino. God bless your program. Christ is the answer at Waipaho 940 km KKNE radio station. So maraming salamat mga kape. So tandaan po natin, stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Maraming salamat. Mabuhay and I love you.